Sa series po natin ngayon, pag-uusapan natin yung nakafocus tayo ngayon about righteousness. Sa mga nakinig nung last Friday, halos ito ay confirmation o halos yung inaral natin nung Friday, halos ito rin yung pag-aaralan natin ngayon. And this time, pagbibigay po tayo ng diin kung ano ba yung ibig sabihin ng righteousness. Nagtanong na ba kayo sa sarili nyo one time, sa mga nasa online especially, na paano ba ako magiging how to get right with God? Naisip nyo na ba yun? Lord, paano ba ako magiging tama sa harap mo? Naisip na ba natin na parang, Lord, kailan ko ba parang sabihin, parang yung lahat ng ginagawa ko ay may kulang at may mali, but still, sabi doon, how to get right with God. Alalahanin natin sa Biblia, ang sabi sa Romans, ay walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala kahit isa. Meaning to say, hindi talaga tayo magiging tama o right o karapat-dapat sa harap ng Diyos. Pero dahil sa kabutihan, sa ginawa ni Jesus at sa pag-aaralan natin ngayon, tayo ay, sabi doon, God called us yung right in His eyes. Okay? So, hindi pa naman siguro huli ang lahat para tayo ay mag-jot down, even though na nasa Genesis 15 na tayo. Isa ito sa pag-aaral ng mga nagtuturo that kapag tayo po ay nag-aaral, mas madali po nating naiintindihan yung ating pinag-aralan kapag isinusulat po natin. At dito makikita natin na habang tayo po ay nagsusulat, ay i-instill sa mind natin, sa subconscious mind natin yung mga sinusulat natin. Kaya malaking bagay po ito sa ginagawa natin. Okay? So may we ask everyone, especially yung mga kasama natin sa online, shall we all stand at samahan niyo po ako magbasa ng ating pong konteksto o ng ating Biblia o ng talata sa umagang ito. Sabay-sabay po natin basahin Genesis 15 verse 1 to 6. After this, sabay-sabay po tayo. After this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. But Abram said, Sovereign Lord, what can you give me, since I remain childless, and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus? And Abram said, You have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Then the word of the Lord came to him, This man will not be your heir, but the son who is your own flesh and blood will be your heir. He took him outside and said, Look up to the sky and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, You shall offspring be. Abram believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Before we sit down, kausapin natin ang Panginoon kung ano po ang gusto niyang ituro sa atin sa umagang ito. Lord, speak to us, and we will listen. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. Tuloy natin. Ang sabi natin madalas, madalas natin binabanggit, no? This is to remind everyone at yung mga kasama natin sa online at sa mga manonood pa ng mensaheng ito, we are not here to collect information. Okay, hindi kayo nakaupo dito para dumami yung information na alam nyo. At after today, o mamaya pagkatapos nito, ay makakalimutan naman natin. Okay? Kaya we encourage everyone to have a pen, a notebook, na every Friday, kung kayo ay merong isang magandang notebook maliban dun sa pinamigay ngayon, eh once in a while, ay kung ano man yung isinulat ninyo, ay ma-review nyo po. Dahil kung hindi natin to gagawin, more or less, makakalimutan nyo po yung pinag-usapan natin. Amen? Kaya kung tatanungin, ano nga yung topic natin last week? Wala makasagot, ano? Kasi hindi natin sinulat. Okay, so this morning, sabi doon, we don't come to the Word to be informed. We come to the Word
to be transformed. Yung salita ng Panginoon ay hindi ito upang magbigay sa atin ng maraming kaalaman. Kundi ito po ang salita ng Panginoon. Pag tayo ay lumapit sa Kanya, binasa natin to, meron pong pagbabago na mangyayari sa ating buhay. Totoo po ba ito sa ating buhay? Anong nasagot? Nagsusulat? Amen. Sa mga nasa online, kindly type Amen kung totoo po ito sa inyo. We don't come to the Word to be informed. We come to the Word to be transformed. Dapat may pagbabago. Kung ito pong statement na ito ay totoo, tingnan natin yung sumunod na slide. Ang sabi doon, what is God teaching you as we study Genesis together? And what are you doing with the things that He is teaching you? So far, meron bang naituro sa inyo o na may kaalaman at the same time ay merong pagbabago ng isip o pagbabago ng ating pong pamumuhay as we study Genesis? Meron ba? Meron, di ba? Kasi sabi doon, kadalasan kasi, kapag ka tayo ay uma-attend ng katulad ng ganitong worship service, akala natin parang, o lahat ng natutunan ko, iiwanan ko na sa simbahan. Kasi bukas, ibang buhay na naman meron ako. May mga pagkakataon na kung saan, yung iba, kapag ito ay isinasa puso at nakikita mong may nakikitang pagbabago sa buhay nila. Kasi itong mga kapatid na ito ay dinadala nila yung salita ng Panginoon. They meditate it during lunchtime, during dinner, o yung iba ay bago matulog. Nung ako po ay bagong mananampalataya, until now, ang ginagawa ko kada may nagme-mensahe, lagi ko po talagang sinusulat. Meron akong isang parang scratch book na sinusulat ko doon kahit anong sulat doktor. Pero pag inilipat ko na siya sa isang notebook na paborito ko, doon ko na uli na ilalagay o na pag-aaralan kung ano man yung natutunan ko for the day. Malaki pong bagay mga kapatid kung sa mga pagkakataong ito, kapag katinanong tayo, ano nga ba yung message nyo? Hindi ko alam kung ano yung message yung nakaraan. Puro English kasi, pero maganda. Okay naman siya. Bulol yung pastor. Di ba? May mga pagkakataon na iba parang, hindi ko kasi magets. Ewan ko, nakalimutan ko na. Ganun ba tayo kapag nag-aaral ang salita ng Diyos? May mga pagkakataon po mga kapatid, ang Diyos po ay nakikipag-usap sa atin sa iba't ibang kaparaanan ayon sa ating pangangailangan. And through the message of the Lord, hindi man lahat ng salita ay parang feel mo ba? Hindi man lahat ng pag-aaral ay feel mo. Pero tandaan niyo po mga kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay. At kapag ito po ay ating isinakamuhay, at kung tayo po ay nakadepende dito, at kung tayo po ay naniniwala sa sinabi ng Panginoon, then the Lord will continue to show Himself to us. I don't know with you kung habang as we continue to remind you to read your Bible every day, may mga pagkakataon na kahit nabasa ko na siya few years ago, ay 39 years na po akong Christian. And every time, taon-taon, binabasa ko yung Biblia. Parang hindi ko ito nabasa nung nakaraan. Parang hindi ito yung pagkakaintindi ko nung nakaraan. Bakit? Kasi po, araw-araw, sa bawat binabalikan natin ang salita ng Panginoon, kahit 39 years po na siyang binabasa, still, ang salita ng Panginoon ay sariwa. At kung tayo lamang po ay magiging seryoso sa ating pong buhay Kristiyano, at kung tayo lang po ay lalapit at sasabihin natin sa Lord, Lord, hindi ko naman po talaga naiintindihan yung tinuturo ni Pastor Marvin. Tulungan mo naman po ako. And this is the time na kung saan the Lord will answer us according to the Bible. Gusto mo malaman ang kasagutan ng lahat ng tanong mo, read the Bible. Marami kang information na makukuha at the same time, marami ka rin mga nakikitang pagbabago ng isip kung paano ka dapat mabuhay. Maraming mga kapatid, okay? Kadalasan, nagpupunta lang sa simbahan kasi masarap daw yung kape sa PH. Laging masarap yung food. Yung iba naman, nagpupunta kasi parang maganda doon kasi live tapos Tagalog. Pero may mga pagkakataon na kapag tayo po ay nag-uusap-usap sa life group, sa breakout discussion, marami naman talaga tayo nakikitang dapat pag-usapan. Tama?
At may mga pagkakataon as we share the goodness and faithfulness of God into our lives, nakikita natin that hindi lang pala ako yung merong ganong problema. Hindi lang pala ako yung merong ganitong pagkakaintindi. Marami pala kami. Nakukuha natin ito kapag tayo ay patuloy na nakikipag-usap sa Panginoon at sa mga kanyang mga anak. Sabi nga doon, dinadala tayo ng Panginoon na kung saan isasama niya tayo sa mga kapatirang merong paniniwala sa Kanya at sa Kanyang salita. And I believe, kaya tayo bumabalik dito, hindi dahil sa kape at sa ulam, kundi tayo ay bumabalik dahil ang salita ng Panginoon ay naisa sa pamuhay at naipapahayag ng tama. Amen po? Amen. Amen. At tandaan natin, God is not so much concerned about what we know. Kabisado mo man ang Biblia from Genesis to Revelation. Hindi siya concerned doon. Mga kapatid, mas concerned ang Panginoon kung alin at ano ang pinaniniwalaan mo sa kanyang mga salita. Amen? God is concerned kung sino siya sa buhay mo at kung ito nga ay iyong pinaniniwalaan. Alam natin lahat na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Tama? Do you really believe that Christ died for your sin? Dahil sa paniniwalang ito, iba yung alam mo yung katotohanan. Tama? Dahil sinabi ng Panginoon. Pero yung naniniwala ka talaga, ibang usapan din yon. You have information, pero pinaniniwalaan mo ba talaga ang salita ng Panginoon? Simple truth that will help us upang tayo ay mamuhay ng merong kaayusan, tamang pag-iisip, at alam natin na ang salita ng Panginoon ang siya lamang makakapagpabago sa ating lahat. Amen po. Praise God. And sa umagang ito, sa pagpapatuloy, sabi doon, Genesis 15 ay sobrang importante po. Isa sa pinaka-importanteng salita, message o chapter, dahil sabi dito, everything that we have in Christ today, kung sino man tayo ngayon sa harapan ni Kristo, nagsimula ang pag-uusap between God and Abram sa Genesis 15. Dito nagsimula yung covenant ng Panginoon between God and Abram sa chapter na ito. Alam natin that si Abram at yung kanyang asawa na si Sarah ay, ang sabi ng kung pag-uusapan natin yung physical na katayuan, hindi naman talaga sila magkakaroon ng anak. Bukod sa baog si Sarah, by this time, 75 years old na si Abraham. Imagine mo, 75, tapos yung 10 years lang yung agwat ng mag-asawa, parang ang tanda na para magkaroon ng anak. Tama? But here, makikita natin, bukod sa sila ay sobra ng tanda at si Sarah nga ay hindi na makakapag luwal ng bata. Pero dito makikita natin na ang Panginoon ay pumasok. Ang Panginoon ay binigyan sila ng promise that God will take care of them. Kung gaano ito imposible, Diyos lamang ang nakakaalam. Pero ang alam natin that Abram decided to believe God. Tama? Naalala niyo yung binasa natin kanina? Sa verse 6, Abram believed God. At sa kanyang pananampalatayang ito, siya ay nag-respond and God called him righteous. God declared Abram na matuwid. Si Abraham po ay hindi tinawag ng Diyos na matuwid dahil siya po ay mabuting tao. Hindi siya mabuting tao. At the same time, si Abraham po ay hindi dineclare na matuwid dahil siya ay matapang. Si Abraham po ay hindi dineclare na righteous ng Panginoon dahil yung kanyang faith ay matibay. Hindi po. Si Abraham, nung pumasok sila sa Egypt, di ba? Nung nakita siya ng Pharaoh, ilang beses siya nagsinungaling. Katulad nyo at katulad ko, mga kapatid, tayong lahat ay tinawag ng Panginoong righteous dahil sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay.
Kaya hindi natin pwedeng sabihin, mas matuwid ako kay kapatid na ganito, mas banal ako sa kanya, mas okay ang buhay. Wala po. Sa harapan ng Diyos, tayo pong lahat ay zero. Buta. Wala. At makikita natin dito, dahil po sa ginawa ng Panginoon sa kanyang covenant kay Abraham sa Genesis 15, at until now, yung pangakong ito ay atin pong taglay. Tingnan natin sa Romans 4:18 to 25. Basahin po natin, sabay-sabay natin basahin. Against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations. Just as had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Hindi dahil sa kanyang faith, yung faith niya nga ay sobrang weak, kundi dahil sa pangako ng Panginoon at siya po ay naniwala. He believed in God. Kaya naman, yung buhay na ito ay nakapagbigay po ng kaluwalhatian at lumakas po yung kanyang pananampalataya. Tuloy po natin. Being fully persuaded that God had power to do what He had promised, this is why it was credited to Him as righteousness. The word it was credited to Him were written not for Him alone, but also for us, to whom God will credit righteousness for us who believe in Him, who raised Jesus our Lord from the dead. He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Mga kapatid, tayo lahat ay dineclare ng Panginoon na matuwid sa kanyang harapan, at ito ay hindi lamang kay Abraham ipinagkaloob. Hindi ito lang credited kay Abraham, kundi sabi doon, tayo rin naman. But for all of us, but also for us, to whom God will credit righteousness. Ba't napindot ko? Sabi doon, to whom God will credit righteousness for us who believe in Him, raised Jesus our Lord from the dead. Sabi doon, and He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Yung pong dineclare na si Abraham ay righteous, tayo man din po sa mga panahong ito na tayo naniniwala kay Jesus, God declared us righteous. Nakukuha niyo po? Para siguro mas malinaw, especially sa mga nanonood, I love this demonstration. Paano ba ibig sabihin ng righteousness? Paano ba ibig sabihin nun? Di ba? Siguro i-invite ko na lang si Kuya Jao, Kuya Lionel, tsaka si Kuya Jeff. Lapit kayo sa harap sa tatlo. Para makita yung kapugian ninyo. Simple presentation po ng ibig sabihin that God credited yung righteousness po sa ating lahat. Si Jeff na lang sa gitna. Dito ka na lang, Kuya Lionel. Dito ka, Kuya Lionel. Ang papogi po, di ba? Yes. Pili na lang kayo kung sino mas pogi. Hindi kita. Lapit kayo rito sa harap. Pwede mo kaya yun? Yan, dito. Para mas maliwanag po. Ano ba yung ibig sabihin na God credited to Him yung pagiging righteousness? Ganito po yun. Ayan, kita na po? Hindi pa rin? Ayan. Tagalin siguro. Ayan. Dalawa lang sila pa. Loko, no? Hindi ko na lang lalayo. Hindi pwede. Ayan, kita na? Ayan, okay. Okay na, okay. Ganito na lang, ano? Paano bang ibig sabihin nun? Halimbawa, si Kuya Lionel ay bilang si Kuya Lionel. Si Lionel siya. So, kilala natin si Kuya Lionel. Tama? Pero hindi natin kilala yung buong pagkatao niya. Okay? Tapos, example lang po ito ha. Si Kuya Jao, kunyari, si God, Father God. Okay?
At si Kuya Jeff, umayat na siya ngayon. Okay? Siya po ay si Jesus Christ, si Jesus. Nakukuha niyo po? Simpleng, para mabilis po natin maintindihan yung tinatawag na righteousness. Mga kapatid, si Kuya Lionel bilang si Kuya Lionel, I'm not saying he is a bad person. Mabait po yan. Okay? Sa tuwing si Kuya Lionel, hindi, okay lang po, hindi ako makita. Silang tatlo na lang. Sa tuwing si Kuya Lionel po ay gumagawa ng kasalanan, siya ay lumalapit kay Jesus para humingi ng tawad sa kanyang kasalanan. Tama? Sa tuwing si Kuya Lionel ay gumagawa ng hindi kaaya-aya sa Panginoon, siya ay lalapit kay Jesus para humingi ng tawad sa kanyang kasalanan. Tama? Ngayon, every time na tinitingnan po ng Ama, ng Diyos Ama, si Jow kunyari, ang Diyos Ama, every time na tinitingnan niya si Kuya Lionel, hindi niya nakikita yung lahat ng kasalanan kanyang ginagawa. Hindi niya nakikita na mahina yung faith ni Lionel, hindi niya nakikita barumbado ito, pero mabait po yan ha, halimbawa lang po ito. Hindi niya nakikita itong parang hindi mainam yung kanyang pamumuhay. Every time na tinitingnan niya po si Lionel, ang nakikita niya si Jesus. Every time na nakikita niya si Jesus, nakikita niya si Lionel, si Lionel. Nakikita ko sa kanya yung righteousness ni Jesus. Nakukuha po? Nakikita ko sa kanya that namatay si Jesus para sa kanyang kasalanan, ipinako si Jesus sa krus ng Kalbaryo upang tubusin, linisin, patawarin ang kasalanan ni Lionel. At si Jesus po ay namatay, He was buried, and rose again on the third day. So every time na tayo po ay nakikita ng Ama, ang nakikita ang ginawa ni Jesus. Saan papasok yung believe? Lalapit si Lionel kay Jesus because he believed in Him. The Lord credited yung righteousness po kay Lionel. Maliwanag po. Kaya pag tinitingnan siya ng Ama, nakikita niya si Lionel na siya ay righteous. Karapat dapat. Bakit? Dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. And that is why, pag nakikita tayo ni Jesus, ng Diyos Ama, ang nakikita si Jesus sa kabila ng ating kasalanan. Maliwanag po. Amen. Thank you mga kapatid, sa mga pogi naming kapatid. Praise God. Malinaw po. Amen. Ayan, sa mga kapatid natin sa online, I hope kindly type amen po kung naliwanagan kayo. And if you have question, okay, marami tayong mga naka-online, I hope nakikinig sila. At sa umagang ito, patuloy natin yung ating pag-uusap. Ang sabi doon, sa kwento natin, kindly remember yung dalawang pangalan. Okay? We will talk about Genesis 14 and Genesis 15. Remember this name. Sino siya? Si Abraham, soon to be called Abraham. Okay? Father of many nations. At then, yung pangalawa ay si Melchizedek. Ang dalawang pangalang ito ay napaka-importante upang malubos nating maunawaan ano ba yung sinasabi doon sa Genesis 14 at sa Genesis 15. Alam natin na sa pagbabalik po ni Abraham sa kanyang pagligtas po doon kay Lot, okay, sa kanilang mahabang pag-travel, ay siya po ay sinalubong po ni Melchizedek. Okay? At dito sabi doon, dinalahan siya ni Melchizedek, hari ng Salem o Salem, at pari po ng kataas-taasang Diyos. Inalok siya ng tinapay at ng alak, at siya po ay binasbasan. At ang sabi ganito, pagpalain ka nawa, Abram, ng kataas-taasang Diyos, na lumikha ng langit at lupa, purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At alam natin ang naging response at ibinigay nga ni Abram kay Melchizedek ang 10 bahagi ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. Nakukuha niyo po? Sa lahat ng nakuha niya doon sa labanan, yung 10% ng kanyang nakuha ay ibinigay niya kay Melchizedek. Pero sinabi nung hari ng Sodoma kay Abraham, ang sabi niya ay ganito, Abraham,
Sa'yo na yung lahat ng makukuha mo. Sa'yo na lahat yan. Pero, ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko. At the same time, sabi nga, sumagot si Abraham. Ang sabi niya ganito, sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nangako ako na hindi kukuha ng anuman sa iyo. Bakit? Kahit kaputol ng sinulid o talik ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ay nagpayaman kay Abraham. Wala akong kukuning anuman para sa sarili ko. Ang mga gamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin. Kahit 5 doleng, ay hindi siya humingi o kumuha doon sa kanyang mga nakuha sa giyera. At ang bahaging nauukol sa aking mga kakampi, hayaan mong kunin ni na Aner, ni Eskol, at Mamre ang bahaging nauukol sa kanya. Dito makikita natin sa kwento that Abram refused yung offer po nung hari ng Sodoma. Para daw sabihin, para hindi mo sabihin na ako ang nagpayaman sa iyo. Sabi niya doon sa hari. At dito, pagkaraan ng ilang sandali, pagkaraan ng pag-uusap na ito, si Abraham po ay nagkaroon ng pangitain. Nagkaroon siya ng vision. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo, bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Gusto niyo yung ganon? Huwag kang matakot. Bibigyan kita ng malaking pagkapala. And I am your shield. At si Abraham ay nawala. Okay. At makikita natin sa kwento, ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantipala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. At ito yung maganda. Sinabi ng Panginoon, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit, masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo na ba yan? Kaya mong bilangin yung dami ng bituin? Ganyang karami ang magiging lahi mo. Ganyang karami ang magiging lahi mo. At sa verse 6 ay ganito po ang sinabi. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh. Abraham believed. At dahil dito, siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Bakit naging matuwid si Abraham? Dahil mabuti siyang tao? Dahil siya ba ay matipino? O dahil yung faith niya ay malakas? Bakit daw? Abraham believed God. Kaya siya tinuring na isang taong matuwid dahil siya ay sumampalataya kay Yahweh. Nakukuha niyo po. At dito natin makikita that God credited Abraham's faith as righteousness. Kaya mga kapatid, sabi doon, the faith that we have must be mirror image of the faith that Abraham had. Dapat daw, sabi doon, yung pananampalatayang meron tayo ngayon, dapat ito ay nakasalamin, halos kamukha ng faith na meron si Abraham. We need to believe just like Abraham did. We need to believe. So ang tanong, do you believe God? If you believe God, ang sabi doon, God will call you righteous man. Believe God. Tingnan natin ang sinabi sa Romans 4:1-5. Masahin po natin. What then shall we say that Abraham, our forefather according to the flesh, discovered in this matter, if in fact Abraham was justified by works,
had something to boast about, but not before God. What does the scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Now, to the one who works, wages are not credited as a gift, but as an obligation. However, to the one who does not work, but trusts God, who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. Katulad po ng ating ninuno na si Abraham, ang sabi doon, ang kanyang karanasan sa mga bagay na ito, sabi doon, itunuring siya ng Diyos na matuwid dahil kung itunuring ng Diyos si Abraham na matuwid dahil siya ay mabuting tao, dahil siya ay masipag, dahil siya ay kung ano man, sabi doon, pwedeng magmalaki si Abraham, di ba? Kaya naman ako naging matuwid kasi malaki akong magbigay sa church. Kasi ako lang yung pinakamasipag sa simbahan namin. Kaya naman ako naging matuwid kasi lagi naman akong present sa church. Nagwawalis pa nga ako Nagliligpit pa ako ng upuan. Ganun ba? Kasi kung ang basihan po ay dahil sa ating ginawa, pwede tayong magmalaki sa Diyos. Nakukuha niyo po? Ewan ko na lang kung ano mangyayari sa PH pag wala na ako dyan. Baka may ganun tayong pag-iisip, tandaan natin, na tayo ay naging matuwid dahil sa ginawa po ni Kristo. At wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Kaya ang sabi doon, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos dahil dito ay siya tinuring na matuwid ng Diyos. Di ba sinabi pa nga doon, Abraham called him, he is a friend of God. Sabi doon sa James. Kaibigan siya ng Diyos. At dito nga, ang sabi doon sa verse, gala ko siya. Tuloy natin. So verse 5. So again I ask, does God give you His Spirit and work miracles among you by the works of the law, or by your believing what you heard? So also Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Understand then that those who have faith are children of Abraham. The Scripture foresaw that God would justify the Gentiles, tayo po yung Gentiles, by faith, and announce the gospel in advance to Abraham. All nation will be blessed through you, so to those who rely on faith are blessed among with Abraham, the man of faith. Sabi doon, sa lahat ng sumampalataya sa Diyos, tayo ay tinuturing na Diyos na matuwid. Righteous. So maliwanag po sa salita ng Panginoon, mapahintil ka man o Hudyo. Okay? Tayo pong lahat sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. The moment that we believe God, doon lamang po tayo tinatawag ng Diyos na matuwid sa Kanyang harapan. Amen po? Amen. Nandyan pa po kayo? Amen. Okay, tuloy natin. Sabi doon, the faith that we have must be the mirror image of the faith that Abraham had. Alam natin na si Abraham ay nagkaroon siya ng choice. It's either maniniwala siya sa Diyos o hindi siya maniniwala sa Diyos. Tama? At alam natin na kung saan, pwede niya naman kasing i-refuse yung sinasabi ng Panginoon. At pwede siyang maniwala doon sa hari ng Sodoma na para yumaman siya. Keep in mind that kung ano man yung sinabi ng Panginoon, ang pangako ng Diyos kay Abraham, ito po yung time na kung saan sinabihan siya ng Diyos na ikaw ay magkakaroon ng maraming anak. Bilangin mo yung stars, hindi mo siguro kayang bilangin, ganyan magiging karami ang iyong offspring. At dito natin makikita that sabi, malamang kay Abraham sinasabi niya, parang imposible naman. Di ba? Parang imposible. Pero tandaan natin na ang Diyos ang nangako, kaya ito po ay nagkaroon ng sakatuparan. At dahil dito, na-convince si Abraham that God was able to do what He had promised to do. Sa ating pong mga buhay, mga kapatid, as we continue to read the Word of God, alam natin maraming pangako ang Panginoon. Tama? We have lots of information. Pinopost pa nga natin sa Facebook. Sinishare pa natin sa live group. Memory verse pa nga natin. With all those
verses, promises of the Lord. Do you really believe? Nakukuha niyo yung difference? Iba yung alam mo, yung katotohanan, pero iba pa rin yung pinaniniwalaan mo. Kaya pag may mga kapatid na may lumalapit, pag may mga hindi lang sa simbahan natin, kapag may mga pagkakataon na kung saan nagpa-falter na yung faith nila, na parang gusto na nila mag-backslide, parang ayaw na nila. Parang, hindi ko alam, pastor, parang hindi ko na kaya ang bigatan ng problema. Alam niyo yung lagi ko sinasabi, maybe some of you ay nasabihan ko na nito. Ang lagi ko sinasabi ay ganito, kung naniniwala ka na ang Diyos ay makapangyarihan, kung naniniwala ka na ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako, this is the moment na dapat mong paniwalaan ito. Dahil mas may magagawa ang Diyos dahil siya ang nangako. Nakukuha niyo po. Dahil pag siya po ang nangako, kanyang gagawin. Yung faith na yon, ng katulad ng kay Abraham, katulad ng faith na kung saan tayo ay sumasandig sa pangako ng Diyos, ito po yung kailangan natin, mga kapatid. Pag sinabi ng Panginoon, kaya kanyang patawarin sa lahat ng kasalanan mo, kaya kanyang patawarin. Pag sinabi ng Panginoon, kahit pa ulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan, patatawarin ka pa rin niya. Pag sinabi natin sa Panginoon, Lord, gusto ko na pong makaahon sa hirap ng buhay na ito. Gusto ko na, Lord, makaahon doon sa mga para na akong lubog na lubog. Help me, Lord. Ito yung panahon na kung saan imposible sa'yo, pero posible sa Diyos. Yung faith na ito, ang kailangan nating ma-develop. Amen? Yung faith na ito, yung dapat nating meron tayong confidence sa word of the Lord dahil ang Diyos ang nagsabi at Diyos ang gagawa kahit at hanggang sa kapanahunan ito. Yung Diyos ni Abraham at sa mga susunod pag-uusapan natin yung si Jacob, di ba? Si Isaac, Joseph, yung Diyos na yon ang siyang nangako until now, ang Diyos pa rin po ang totoo sa kanyang pangako. Remember Melchizedek? Di ba? Si Melchizedek. Si Melchizedek po, napag-usapan natin 2 weeks ago, siya po ay King of Salem. Di ba? Means peace. He is a priest. Tama? Parang wala na kayo dyan, ha? He is the living representative of the Most High. Siya yung representative ng Diyos, ng makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, according sa Genesis 14, Melchizedek is King of Righteousness, King of Peace. He is the only Old Testament we know na mas higit kay Abraham. He also accepted yung tithe na binigay ni Abraham. At yung lahat ng description na ito, it is only for God. Therefore, ang sabi ko last week, Melchizedek, it was Jesus Himself. It was Jesus Himself, sabi doon, who took in bodily form that sa katawang tao siya. Tama? He appeared in human form sa Genesis 14. At kung mababasa natin sa Biblia, pagdating sa New Testament, God became human. Tama? And His name is Jesus. Pag pinag-uusapan natin ng Genesis 14, He appeared as a man, and we call Him Melchizedek. Melchizedek, at yung pinanganak sa Old New Testament 2,000 years ago, it was Jesus Himself. And as we continue to study po, yung pong Genesis, ang Panginoon, si Jesus, He appeared in human form, hindi lamang po isa o dalawa. At makikita natin sa mga susunod na pag-aaral, yung kwento po tungkol sa Genesis. Bago tayo pumasok sa Genesis 15, tingnan natin to. So basahin po natin. The king of Sodom and said to Abraham, give me the people and keep the goods for yourself. Abraham said to the king of Sodom, With raised hand I have sworn an oath to the Lord, God Most High, Creator of heaven and earth, that I will accept nothing belonging to you, not even a thread or the strap of sandal, so that you will never be able to say, I made Abraham rich. Ito yung panahon na kung saan si Abraham po, nung iniligtas niya po yung kanyang nephew, si Lot, okay?
Imagine mo, from the time na kung saan sila at pinuntahan nila yung lugar po ni Lot. Alam nyo kung gaano kalayo? It is 3,000 plus kilometers. Kung pupunta ka ng Riyadh, ito lamang po ay 450 kilometers. Kung pupunta ka mula rito hanggang Jeddah, yun po ay 1,200 laang. Ang pinag-uusapan natin to, sinundo niya, niligtas niya si Lot, naglakad sila by foot ng 3,000 plus kilometers. Type nyo. At hindi lang yun. Nung sinundo nila si Abraham, si Lot, nung niligtas niya, bumalik sila uli. Ganong kalayo? 3,000 plus kilometers. So all in all, ito pa maabot ng 6,000 kilometers. Ay yung pagpunta nga lang ng Tabimi, ayaw natin, no? Ang init. Pero nakita natin dito, sa kanyang pagpunta, pagsundo kay Lot. And then nung sila ay bumalik by foot, di ba? Grabe yung hirap. At ang makikita natin dito, nung kanyang na-meet si Melchizedek, anong ginawa ni Melchizedek? God bless him. God bless him. At ang ginawa ni Abraham, he offered yung kanyang 10% ng kanyang planter. At hindi lang yun. Nabasa natin dito na he turned down yung offer po nung hari ng Sodoma. Tama? He turned down. Sa tagal natin mananampalataya, maraming pagkakataon na kung saan ilang beses na natin pinagpalit si Lord sa sandaling kaligayahan. Hindi, mas komportable ako dito, huwag mo nang baguhin. Tsaka na lang yan si Lord pagka na. Di ba? Ilang beses na tayong parang niligtas ng Panginoon. Maganda yung devotion ni Kuya Richard. Iniligtas ka na ng Panginoon sa kahihiyan eh. And yet many of us ay parang gustong bumalik doon sa kahihiyan at kaliwali na muna yung promise ni Lord. Nakukuha niyo po? Eh ito, 7,000 kilometers, naglakad siya. At may pangako sabi ng hari, pagyayama, bibigyan kita kung ano man yung gusto mo. Pero anong pinili ni Abraham? He chose to believe. At ito yung maganda. When he met Melchizedek, it was Jesus himself in human form. The Lord blessed him. Alam niyo yung salitang blessed? Alam niyo yung salitang blessed? Ito yung sinasabing Jesus or nothing. Jesus or nothing. If you have Jesus, you have all the blessings that you need. And yet, many of us, tsaka na lang akong babasa ng Bible, kumakain naman ako ng tama sa oras, tsaka na ako magpe-pray, nagtampo, tinalikuran, umalis, lumayas, bumalik. Di ba? Mga kapatid, yung Diyos na nagpangako kay Abraham, yung Diyos na nag-bless kay Abraham, siya rin po yung Diyos na atin pong tinatawag at pinaglilingkuran sa panahon ito. Mga kapatid, nawa tayong lahat ay baguhin natin yung ating commitment sa Panginoon. Recommit ourselves. Maging klaro po sa ating buhay, sa ating sarili, na yung buhay na meron ako, ang buhay na ito ang dapat lamang magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Ang tanong, naluluwalhati ba ang Diyos sa buhay natin ngayon? Kung hindi, believe in the Lord that He will change us. No amount of money, fame, wealth. Hindi ka man sikat sa Facebook, okay lang. Balang importante dito, yung pinag-uusapan natin yung allegiance mo sa Panginoon. Kanino ka pa talaga kakampi? Pag Friday sa Lord, pag Sunday hanggang Thursday, yung Lord na maliit yung L, small Lord. Gandahan natin, to those who believe, God call him righteous. Amen? Amen. Ito yung isa sa magandang pangako ng Panginoon. Nung natapos yung kwentuhan na to, ang sabi doon, after this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham, I am your shield, your very
great reward. Unang salita na kung saan nagkaroon ng reassurance si Abraham, ang sabi doon, don't be afraid, I am your shield, your reward will be great. At kung sinabi ito ng Panginoon, kasi gustong i-address ng Panginoon yung emotion niya. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang maging anxious. Sabi doon, do not be afraid. Bakit? Because God is your shield. Gusto mong makalagpas doon sa lahat ng kahihiyan. Gusto mong makalagpas doon sa panahon na kung saan parang takot ka dahil baka saktan ka ng mga taong ito. Tandaan natin yung pangako ng Panginoon. We can claim it as well. Ang sabi ng Panginoon, do not be afraid, I am your shield. At ito yung maganda. To those who believe in the Lord, sabi doon, your reward will be great. Pero marami kasi sa mga mananampalataya ngayon, nakatingin lamang doon sa reward, pero ayaw ng condition. Nakukuha niyo po. Tuloy natin. Ito rin yung ginawa ni Apostol Pablo. Alam mo, sa maganda yung sinabi ni Apostol Pablo, ganito. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything of a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Yung pagiging matuwid, sabi ni Pablo, yung aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng aking pagsunod sa lahat ng kautusan. Hindi dahil sa mabuti akong tao, kung hindi sa pananalig, sa pananampalataya kay Jesus. Ang pagiging matuwid, kung ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo, ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At itinuloy niya, sabi niya pa nga ganito, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Ang tangi ko lamang hangarin, sabi ni Paulo, ang tangi ko lamang hangarin ngayon ay lubusan kong makilala si Kristo. Maranasan ko yung kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay at makibahagi ako sa Kanyang paghihirap at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan. Umaasa ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Tandaan nyo, nung sinulat ni Pablo, itong Philippians, siya ay nakakulong. Siya ay nakakulong. Hindi siya umiinom ng kape sa Starbucks or kumakain doon sa masarap na kainan. Nakakulong siya nung sinabi niya ito. Parang sabi dito, Paul had lost everything, but in reality, he had lost nothing because there is nothing better than knowing Jesus. Amen? Wala nang hihigit pa mga kapatid kung di ang makilala natin si Kristo. Dahil kung meron pang masihigit dito, let us recommit ourselves. Check our goal. Check our hearts. Baka ang iniisip ng iba, magiging masaya lamang ako kapag may ganito akong bahay, pag wala akong utang, magiging masaya lang yung buhay ko pag ganito kaganto yung asawa ko. Alam mo yung kapag, pero sabi doon, no? Magiging mas maayos ang buhay mo kapag meron kang Jesus. Mga kapatid, itong salitang ito ay totoo lamang sa mga merong relasyon sa Diyos. Nakukuha niyo po? Isipin niyo yung lahat ng lugar na napuntahan niyo. Isipin niyo kung paano kayo niligtas ng Panginoon. Isipin niyo kung saan yung lahat ng problemang meron tayo na nasolve dahil sa ating pananampalataya. Isipin natin na kung saan kahit sabihin lumalapit ka sa tao, but still the Lord touched the heart of those person because you pray to the Lord, Lord, help me. At sometimes, gagamit ang Panginoon ng mga tao. Pero wag nating isipin na parang kung hindi naman ako lumapit, hindi naman niya magsasalita. Huwag niyong tulungan ng Diyos. Ang kailangan lang natin manampalataya. Hindi tayo parang nabubuhay sa sarili nating lakas. Isipin natin yung lahat ng pagbabago sa ating buhay na kung saan naging mas mainam ang buhay ko ngayon kaysa dati.
Ang taong makakapagsalita lamang nito ay yung mga taong meron pong relasyon sa Diyos. Amen po? Kaya mga kapatid, kung ikaw man ay nabubuhay ngayon, humihinga ka, may trabaho ka, ano man yung may sakit ka man ngayon, kung nakaratay ka man sa banig ng karamdaman, kung baon ka man sa utang, kung siraman yung pamilya mo, this time, mga kapatid, believe in the Lord. Dahil siya lamang po ang may pangakong He will fix you. Because we have Jesus. At bago tayo magwakas, ang sabi doon, but Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me since I am remain childless and the one who will inherit my estate? Eliezer of Damascus and Abraham said, You have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Alam natin na si Abraham ay sobrang tanda na. 85 years old na siya nung sinabi niya ito. At si Sarah po ay 75 years old this time. At nakita natin dito that God stepped in sa kanyang buhay. Pero sabi ng Panginoon, sige, tingnan mo yung mga stars sa taas, kaya mong bilangin? Ganyang karami ang magiging anak mo. Alam natin, sabi doon, si Abraham, he is not necessarily questioning God's ability. Alam niya may kakayahan ng Diyos. Pero madalas sinasabi ni Abraham, Lord, ipakita mo naman sa akin yung detalye ng buhay ko. Lord, pakita mo naman sa akin yung plano mo. Lord, ipakita mo naman sa akin, ano ba yung ma-accomplish ko sa buhay na ito pag sumunod ako sa'yo? Di ba nag-iisip tayo ng ganon? O inisip natin yung ulam mamaya, masarap. Di ba? Hindi masamang sabihin sa Panginoon, Lord, ano po pa talaga yung dapat kong gawin? Ano ba yung plano mo? At ito yung maganda. Nung sumagot ang Diyos, ang sabi doon, basahin natin. Then, The word of the Lord came to him. This man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. He took him outside and said, Look up at the sky and count the stars. If indeed you can count them. Then he said to him, So shall your offspring be. diba? Didala siya ni Yahweh sa labas. Sige, tingnan mo yung sa langit. Ang dami ng star. Kaya mo bang bilangin? Katulad nyo rin mga kapatid, ikaw at ako, yung faith na meron tayo is in progress. Pumapalya, nadidiskaril, may mga, sabihin natin, may mga times na bumabalik tayo sa dati nating ugali, may mga times na kung saan nagkakasala pa rin. Walang exemption, kahit po yung pastor, kahit yung pinakamataas na miyembro po ng simbahan. Nagkakaroon ng mga pagkakamali ito. But still, tandaan natin, the Lord is still true to His promises. Nangyari ito sa buhay ni Abraham at ni Sarah. At ito yung pinakamaganda. At dito tayo magtatapos. So sabi doon, Abraham believed the Lord and He credited to him as righteousness. The Lord, Abraham believed in the Lord. Naniwala siya. At ang kagandahan nito, ang Diyos at ang kanyang pangako, ang pangako ng Diyos ay kanyang kinip. Dahil ito yung panahon na kung saan yung kanyang pangalang Abraham ay ginawang Abraham. And his descendant will become yung Israel. Hindi niya mabilang ng mga tao. At makikita nga natin dito that those who trust God are the sons of Father Abraham who believe. Tayong mga nanampalataya, tayong mga hintil. Kasama tayo dun sa stars na binilang ni Abraham. Tayo yung isa sa mga pangako ng Diyos na binigay niya kay Abraham. Bakit? Because we believe in God. Amen po. At makikita natin sa susunod, sabi doon, God declared Abraham to be a righteous man. Dineclare siya. Hindi siya dineclare na kung saan you are guilty dahil marami kang kasalanan. Hindi. You are not guilty kasi wala, mabait na tao ka. At hindi rin to dineclare na kung saan isa kang inosente. Pero ang sabi ng Panginoon, God declared Abraham to be righteous. Mga kapatid,
Diyos lamang ang may kakayahang magsabi na ikaw ay matuwid sa kanyang harapan. Amen? Ang tanong, do you really believe what God said? Do you believe kung ano yung mga pangako ng Panginoon sa ating lahat? Sa inyo? Sa lahat ng detalye ng buhay mo, may pangako ang Panginoon. All you have to do is to believe. Kung pag-uusapan natin ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan, ang sabi dito, for God so loved the world that He gave His only, one and only Son, so that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one. You see the word believe? Yan ay sapat na upang ikaw ay magkaroon ng eternal life. Kung pag-uusapan natin ang kaligtasan, mga kapatid, ay hindi nasusukat sa ating gawa. Kung pag-uusapan natin yung buhay na walang hanggan, yung buhay na kasama ang Diyos, pinag-uusapan natin dito yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Maliwanag po? Hindi ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil you pray the sinner's prayer. Nakukuha po? Hindi ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan kasi sabi ng pastor, lumapit ka sa harap. Hindi ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan kasi nung pag-join ko sa PH, nag-pray kami dun sa sa maliit na notebook. Hindi. Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa mga taong maniniwala kay Jesus. At yung sinabi doon sa 6:36, whoever believes in the Son has eternal life. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Kaya ang pangako ng Diyos ay totoo. Sa pag-ibig niya sa lahat, all we have to do is to believe in Jesus. Sa mga nanonood at sa mga manonood pa, this is the time to believe in Jesus. Mga kapatid, tayo po, ikaw at ako, dapat tayo ay mamamatay sa ating mga kasalanan. Pero namatay si Jesus in our behalf. Dapat tayong lahat ay paparusahan sa ating kasalanan. Pero namatay si Jesus sa ating mga kasalanan. At alam natin na tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. At alam natin na Jesus is died, buried, and rose again after 3 days. At ito po yung dapat nating paniwalaan. Yung tapos ng ginawa ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. And to those who believe, ang sabi doon, for it is by grace you have been saved through faith. That is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one. Yung biyaya ng Diyos na ikaw ay maligtas, ang sabi doon, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano yung faith na meron ka? We believe in God. Amen? Amen. At sabi doon, ito ay regalo ng Diyos, yung buhay na walang hanggang meron ka. Hindi ito sa pamamagitan ng iyong gawa para hindi naman po tayo magmalaki. Kaya mga kapatid, believe in the Lord. Ang sabi doon sa Bible, you and your household will be saved. Share the gospel to your family. Kung naniniwala ka na yung paniniwala mo na ang Diyos ang magliligtas sa iyo, this is the moment. Baka kasi bukas wala na sila. Baka mamaya. Hindi natin alam. At hindi mo pwede sabihin, Lord, teka muna ha, hindi ko pa na-sharean yun. Nakukuha niyo po. At ayaw natin dumating kung mayroong pagkakataon man na makikita tayo ng kapatid natin, ni nanay, ni tatay, wala na akong tatay. At ayaw natin dumating yung pagkakataon, anak naman, alam mo naman palang yan yung kaligtasan. Hindi mo man lang mabinahagi sa amin. Nay, nag-iipon pa ako ng lakas ng loob. Tay, nag-iipon pa ako. Huwag na kayo mag-ipon ng lakas ng loob. Ilapit natin sila kay Kristo. Share the gospel. At ang kailangan lamang nila ay maniwala, manampalataya.
And God will call him righteous as well. Let us pray. Heavenly Father, salamat po sa iyong mga salita sa umagang ito. You credited us righteous dahil kami po ay naniniwala sa iyo. Tulungan mo po kami na mga salitang ito ay tumimo sa aming puso, maisapamuhay, at kami man din ay maniwala that you, O Lord, ay sapat na sa aming kahinaan. Sapat ang iyong biyaya sa lahat ng aming kakulangan. Sapat ang iyong banal na dugo upang ang lahat ng aming kasalanan ay kaya mong bayaran. At salamat, Panginoon, katulad ni Abraham, kami man din po ay naniniwala that you died on the cross for us. You save us. At salamat, Panginoon, dahil inako mo ang lahat ng sakit, inako mo ang lahat ng kahihiyan, inako mo ang lahat na dapat namin kami ang magbabayad dahil sa iyong pag-ibig sa amin. At dahil dito, Panginoon, kami ay naniniwala. And help us, O Lord, to share the gospel sa aming mga mahal sa buhay. Sa aming kasama sa flat, sa aming mga ka-Facebook, sa aming mga kaibigan. At sa maikling buhay na meron kami, Panginoon, gamitin nawa ito upang magbigay kaluwalhatian sa iyo. Ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.